Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Pag traffic, may pera. Kapag may aberya sa kalsada, tiwaling enforcer man o barker tiyak may kita. Tingnan ang kumag na ito sa Calao, Maynila. Walastik kong dumilihensya. Alamin sa Kilos Pronto. Ito naman ho, sa ating pong akto, abay naaktuhan po ang ng Kilos Pronto, ang ginagawa pong daanan ng ilang po nating mga motorista, yung pong pedestrian lane at maging yung pong center island ho yata, dinaanan na. Ito po'y kasagsagan po na malakas sa ulan, baka ho meron sigurong dahilan kung bakit nagtatraffic ho ang daanan dyan po sa may Calao. Panoorin ho natin po paano nila ginagawa itong kanila pong kalokohan dyan. Itong eksenang naaktuhan ng Kilos Pronto team nung Biyernes. Sa lakas ng ulan at tindi ng traffic sa Calao Avenue sa Maynila, nakahanap na naman ng excuse ang ating mga kababayan na gumagawa ng kalokohan. Pagmasdan, habang nagtityagang maghintay ang ibang sasakyan, may ilang motorista na may pasaway na eksena. Sa tulong ng ilang barker, nakakasampa sa pavement divider hanggang sa sidewalk ang mga sasakyan. Ang dapat daanan ng mga tao, naging instant lusutan ng mga sasakyan. Prenteng-prente silang nakaiwas sa traffic. Kung inyong maobserbahan sa video, kapansin-pansing wala man lamang traffic enforcer sa lugar. Dahilan para malayang maghari-harian doon ang mga lalaking ito. Siyempre, ang kanilang assistance sa lumalabag ng traffic rules ay may kapalit na barya mula sa mga motorista. Hindi naman alintana ng mga nagbabayad na motorista na sa kagustuhan nilang makaisa at makaiwas sa traffic ay mas nakakaabala pa talaga sila sa kanilang kapwa. Ang term nga doon, no? Malikhain. Ayan. Oo. Only in the Only Philippines. in the Philippines. Pero ito po yung mga tao, nakikita ko ninyo, yung mga starring ho doon, yung nagpapadaan ho doon sa may Gusin. center island na yun po, talagang pag merong pagkakakitaan, talagang gagawin ho nila. Oo. Talagang, pero hindi nila alam ho, ano ho yun, bawal ho yun. Di ba? Sabihin na ho natin, hindi naman natin sa pinagtatawanan, Lex, pero yung pagiging malikhain talaga ng mga Pinoy, kung gagamitin na sa tama, Yes. abay, uunlad ang bansa natin. Oo. Kaso semplang ginagamit sa paglabag, ginagamit sa pagiging pasaway, or lahat ng bagay, pagkakitaan na rin. So, Oo. Pero may ilan rin kasi tayong mga motorista, mga kababayan natin, ilan hindi ho lahat to. Kapag matraffic, tayo po ay mainitin na kagad ang ulo natin at hindi na ho tayo sumusunod po sa mismong linya. At tayo po ay apuradong-apurado. Gusto ho natin makarating po sa ating patutunguhan, kaya gumagawa na rin po tayo ng ating pong mga paraan para makaiwas po dun sa traffic na ito. No. Isipin ho ninyo, marami rin ho yung maabala ho niyan. Okay. At kaugnay niyan, nasa linya ngayon. Ito, nasa linya na ba? Oo. Ito si Police Senior Superintendent Lucille Faicho. Siya po ang hepe ng Manila Police District Traffic Enforcement Unit. Colonel Lucille, magandang gabi ho. Si Alex Santos po, kasama ko po si Ben Tulfo. Ito pong Kilos Pronto, live po tayo sa UNTV, ma'am. Ay, sir, magandang gabi po at magandang gabi rin po sa mga tagapakinig ninyo. Opo, I'm sure, Colonel, na natunghayan nyo na po at marami siguro po kayo na nare-receive po ng mga reklamo tungkol po dyan sa may Calao Avenue ho. Totoo ba hong ginagamit na pang-iwas o dun sa matinding traffic po dyan? Yung Center Island? Sir, isi-check po natin yan, sir. Oho. Kasi kagaya po ng nasabi po sa akin kanina. Opo. I-verify po natin, sir, yan. Yung report na yan. Ano ba hong nangyayari ho dyan sa Calao Avenue? Bakit ganun po katindi ang traffic po dyan, ma'am? Kung alam ho ninyo, ano pong nangyayari po yung eksena ho dyan? May under construction po ba? Yes, sir. Sir, yung Calao kasi is parang alternate route sa going to Taft Avenue from Rojas Boulevard. Opo. At may mga establishments din po dyan. Andyan po yung mga offices ng mga sa mga marina, sir. So medyo volume po yung mga sasakyan.
Pero may tao naman po tayo doon, sir. Meron po kaming police doon sa may Taft Calao po, sir, na nakadeploy. Siguro, Colonel, para hindi na maulit ito pong ganitong eksena, pwede patauhan na ho ninyo. Siguro, makipag-coordinate ko kayo sa Manila City Hall para mabantay na natin dahil parang hindi maganda o tignan itong ginagawa ng ilan po natin mga motorista, ma'am. Yes, sir. Sige po, sir. Aasahan po ninyo. Papabantayan po natin yan, sir. Okay. In case po ba, may mga violation po ganyan kapag nagkukross o sila dun po sa divider na yan po, ma'am? Hello, sir? May violation po ba kapag ganito po mga eksena na ginagamit po nila yung divider na tatawirin po nila para makaiwas po dun sa traffic, ma'am? Hello? Hello, Colonel. Naririnig niyo po ako? Mukhang hindi na tayo naririnig. Okay, mukhang tatauhan naman niya. Gusto ko lang sana malaman, Ben, kung may violation ba yun? Di ba? Kung tatawid ka lang doon. Una sa lahat, yun para sa tao. Oh, yun. Pedestrian kasi, di ba? Pedestrian, Anyway. yan. Okay.